Ito ang One Piece episode 1167, ang latest episode recap. Kung hindi mo pa napapanood ang previous episode, nasa channel playlist na yon para makasabay ka agad. Kaya tara, simulan na natin. Ngayon, makikita nyo kung ano ang mangyayari kapag nap-icon mo ang isang God's Knight, dahil si Gonko ay handa nang bugbugin si Loki nang sobrang lala na mapapaisip na lang siya kung bakit pa siya ipinanganak. Nagsimula ang episode habang ipinapaliwanag ni Road na namatay si King Harold 14 na taon na ang nakalipas sa loob mismo ng sarili niyang kastilyo. At simula ng araw na yon, wala nang kahit sinong pumasok sa lugar na yon. Iyon ang naging batas, pero pagdating pa lang nila sa entrada, agad niyang napansin na may mali. Wasak na wasak ang malaking gate ng kastilyo, na para bang pinasabog gamit ang sobrang lakas, at wala man lang kahit isang bantay sa paligid. Agad na kinabahan si Nami at napaisip kung tuluyan na bang nagkagulo ang lahat. Samantala, mas mabas-ayos ang tiningnan ni Zoro ang pinsala at may napansin siyang mahalagang detalye. Ang gate ay winasak palabas, ibig sabihin, ang gumawa nito ay hindi sinusubukang pumasok, sinusubukan niyang makatakas palabas. Pero si Luffy, wala nang pakialam sa mga teorya. Dumiretso lang siya sa butas na parang isang baliw na baboy ramo. Naparun siya para sa susi ng kadena ni Loki, at yun lang ang importante sa kanya. Sinabi ni Zoro na mukhang bago pa ang pagkasira ng lugar, habang si Road naman ay halos maihina sa takot dahil para sa kanya, mas nakakatakot pa ang kastilyong ito kaysa sa biglang pagdating ng tax collector sa pintuan mo. Pero tinakat siya ni Nami na isasaksak niya ang claim attack sa puwit niya kapag hindi siya tumigil sa pag-arte at buhatin siya na parang prinsesa. Dahil doon, biglang ginanahan ang masochist na si Road at tuwang-tuwa pang maging personal niyang kargador. Pagpasok nila sa courtyard, mas lumala pa ang itsura ng paligid. Ipinaliwanag ni Road na ang lahat ng pagkawasak na yon ay hindi gawa ng mga mananakop. Lahat ng nakikita nila ay resulta ng laban ni King Harold at Loki. Ibig sabihin, ang massacre na yon ay nanatiling parang nagyelo sa oras sa loob ng 14 na taon. Napatingin si Zoro sa lawak ng pinsala at sinubukang isipin kung anong klaseng mga halimaw ang kayang gumawa ng ganoong kalalaking bakas. Ayon kay Road, kahit kilala si Loki bilang isang baliw, si King Harold naman ay isa rin sa pinakadakilang mandirigma sa buong kasaysayan ng Elbaf. Kaya sa sandaling nagsimula silang maglaban sa loob ng kastilyong yon, sigurado nang wasak ang buong lugar kahit hindi pa man alapag ang unang suntok. Pero mas lalo pang naging nakakakilabot ang lahat nang makita nila ang daan-daang kalansay na nakakalat sa lupa. Mga labi yon ng mga higanteng sundalo na nasa loob ng kastilyo noong araw na yon. Mahigit 100 mandirigma ang namatay sa pagwawala ni Loki, at ang tanging nakaligtas lang ay si Loki mismo at si matandang Jarol. Halos manggilabat si Nami sa nakita niya. Samantala, umakyat naman si Luffy sa ibabaw ng isa sa malalaking bungo at napansin ang dambuhalang sungay nito. Tinanong niya kung galing ba yon sa lahi ni Ors. Ipinaliwanag ni Road na may ilang higanti pa rin na may dugong galing sa Ancient Giants, isang lahi na mas malaki pa kaysa sa ordinaryong mga higanti. Wala na raw purong Ancient Giants sa kasalukuyan, pero buhay pa rin ang dugo nila sa ilang angkan. At isa sa mga yun si King Harold. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan nila ang isang napakalaking larawan ng yumaong hari. Kalbo ito, ubod ng laki ng katawan, may makapal at maitim na balbas, may tattoo sa mukha na kahawig ng kay Ripley, at may 2 malalaking peklat sa ulo. Pero ang pinakabaliw sa lahat, si Harold mismo ang nagtanggal ng sarili niyang mga sungay. Ginawa niya yon dahil kinamumuhian niya ang imahe ng Ancient Giants, isang lahing kilala sa pagwasak ng lahat ng madaanan nila. Gusto niyang ilayo ang sarili niya sa nakaraan na yon para hindi nakatakutan ang mga higanti. Agad yung nirespeto ni Zoro dahil hindi basta-basta magagawa ng kahit sino ang ganoong klaseng sakripisyo. Habang si Luffy naman, ang naiisip lang ay kung gaano kalakas ang lalaking yun para kay Aang gawin yun sa sarili niya. Pero hindi pa doon natatapos ang revelasyon, dahil biglang ibinagsak ni Road ang isa pang matinding impormasyon. Si Hodge Rudin pala ay anak din ni King Harold, ibig sabihin. Kalahating kapatid siya ni Loki. Bago pa pinakasalan ni Harold ang ina ni Loki, nagkaroon muna siya ng anak sa ibang giantess. Pero hindi kailanman naging reyna ang ina ni Hodge Rudin dahil galing siya sa ibang kaharian. Dahil doon, itinuring siyang may banyagang dugo at minaliit siya ng marami.
Hindi maintindihan ni Zoro kung ano ang problema, dahil higanti pa rin naman siya kahit paano. Pero ayon kay Road, gaya ng mga tao na nag-aaway dahil sa teritoryo, ang mga higanti naman ay naglalaban dahil sa dugo at lahi. At para sa kanila, hindi dapat nadudungisan ng Elbaf ng maruming dugo. Sinabihan ni Nami si Road na napaka-prejudice din niya, at ang loko namang si Road ay halos matuwa pa sa ideyang sampilan siya ni Nami bilang parusa. Pagkatapos, tinanong ni Zoro kung bakit sinusundan ni Road si Hodge Rudin kung tingin pala niya rito ay may maruming dugo. Doon nagsimulang magkwento si Road tungkol sa nakaraan niya. Noong bata pa raw siya, sobrang hilig na niya sa mga mapa, pero dahil doon, palagi siyang binubuli ng iba. Si Hodge Rudin lang ang tanging nakakita ng halaga sa talento niya. Siya lang ang handang makinig, matuto mula sa kanya, at igiit na maging kaibigan niya kahit wala nang ibang may gustong makisama sa kanya. Kitang-kita sa boses ni Road kung gaano niya hinahangaan ang higanteng yun. Dahil hindi tulad niya, si Hodge Rudin ay isang tunay na marangal na mandirigma. Kahit nakita niyang tratuhin na parang basura ang sarili niyang ina, kahit pinagbawalan siyang pumasok sa kastilyo, at kahit inilayo pa siya sa sarili niyang ama, nanatili siyang matatag. Nangako siyang pag-iisahin niya ang lahat ng lahi ng higanti sa buong mundo sa ilalim ng iisang bandila. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pangarap na paulit-ulit niyang sinasabi habang umiinom ng sapat na beer para malunod ang isang balyena. At si Road mismo, determinado na tulungan siyang matupad ang pangarap na yon. Kaya nasabi ni Zoro na baka hindi naman pala siya ganoon kasama gaya ng itsura niya. Napahalakhak si Nami sa sinabi niyang yon. Habang nagpapatuloy sila sa loob ng kastilyo, biglang tinawag sila ni Luffy para ipakita ang isang bagay. Ilang giant guards ang nakahandusay sa sahig at walang malay. Buhay pa sila, pero halatang grabe ang sinapit nila. Samantala, sa underworld, ang isinumpang prinsipe ng Elbaf ay malapit ng magsisi na ipinanganak pa siya. Punong-puno ng dugo si Loki, halos hindi na makatayo, at nakagapos pa rin ang buong katawan. Tinanong niya si Loki kung natuto na ba ito ng leksyon. Pero tinawag lang siya ng higanti na duwag dahil pinagtutulungan niya ang isang lalaking hindi man lang makagalaw. Malamig namang sumagot si Shamrock na kahit pa nakakagalaw si Loki, wala ring magbabago. Pagkatapos, ginamit ni Gunko ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit para gumawa ng dalawang higanteng bota at nagsimulang magpakitang gilas mula sa itaas. Tinitigan niya si Loki ng diretso sa mga mata at tinawag itong isang miserableng higanti na binigyan ng napakabihirang pagkakataon para umangat sa antas ng isang Diyos, pero sa halip na tanggapin yun. Mas pinipili pa raw nitong magpakatanga at tahakin ang mas mahirap na daan. Pagkatapos noon, may ilang palaso na lumitaw sa paligid niya, bawat isa ay nakaturo sa iba't ibang direksyon. Isang tingin lang ni Loki, agad niyang naintindihan kung ano ang susunod na mangyayari. Una, isang napakabilis na sipa sa kanang bahagi ng mukha niya. At kasunod noon, habang napapilang ang ulo niya sa lakas ng tama, isang napakabigat na uppercut ang sumunod. Sa gitna ng bagbog, sarcastic pa niyang pinasalamatan si Gunko para sa babala nito. Ipinaliwanag ni Gunko na ang mga palaso niya ang nagpapakita ng landas ng mga susunod niyang galaw. Kapag lumitaw na ang ruta, nakatakda na rin ang resulta. At wala nang makakapigil doon maliban na lang kung tatanggapin ni Loki ang alok nila. Siya si Saint Gunko ng Manmayer family, ang gumagamit ng Arrow no Mi o Arrow Fruit. Isa pang beses niyang tinanong si Loki kung sasama na ba ito sa God's Knights. Pero hindi man lang nag-atubili ang prinsipe. Pareho pa rin ang sagot niya, hindi. At iyon ang tuluyang nagpaliyab kay Gunko. Agad niyang tinupad ang banta niya at pinakawalan ng isang brutal na sipa na halos dumurog sa panga ni Loki, kasunod ang isang halimaw na uppercut na muntik nang tumagos sa bungo nito. Pero kung akala mong doon natapos ang lahat, mali ka. Dahil si Gunko ay hindi marunong tumanggap ng hindi, at sinimulan niyang bugbugin si Loki na parang maniningil ng utang ang isang gangster. Dahan-dahan siyang lumapit habang paulit-ulit na tinatanong kung nagbago na ba ang isip nito. Pero imbes na sumagot ng maayos, tinawanan lang siya ni Loki at inilabas pa ang dila niya. Doon tuluyang naputol ang huling piraso ng pasensya ni Gunko. Muli niyang sinuntok si Loki sa sikmura ng sobrang lakas. Mukhang simple lang ang gloves at boots niya, pero ang totoo, gawa ang mga yun sa ribbons niya at binalutan pa ng armament hockey. Ibig sabihin, bawat tama niya ay parang pinupukpok ka sa mukha ng bakal na pamalo.
Sa tindi ng bagbog, halos umapaw ang dugo ni Loki habang paulit-ulit siyang sinusuntok sa mukha ni Gangko nang walang kahit katiting na awa. Habang dumudulas si Gangko sa mga ribbon niya na parabang nag-e-enjoy lang sa ginagawa, si Shamrock naman ay nakatayo lang sa gilid at pinapanood ang lahat habang si Gangko ang gumagawa ng maruming trabaho. Ang nyebing kanina ay puting-puti, ngayon ay halos mistulang dagat na ng dugo. At parang hindi pa sapat yun, muli na namang nagpatawag si Gangko ng napakaraming palaso. Hudyat na isa na namang bagong alon ng sakit ang paparating. Halos hindi pa makahinga si Loki, pero agad na naman siyang inulan ng suntok ni Gangko na parang isang ulol na asong kumakagat ng walang tigil. Sinubukan ng mga hayop na nasa paligid na iligtas si Loki, pero isa-isa silang pinabagsak ng mga palaso bago pa man sila makalapit. Sa sobrang tindi ng pananakit niya, pati si Gangko ay nagsisimula na ring mapagod. Sinubukan pa ng higanteng oso na sugurin ang isa pang God's Knight gamit ang matatalim nitong kuko. Pero wala rin itong nagawa at agad lang din napabagsak. At nang akmang dudurugin na ni Gangko ang mukha ni Loki sa susunod na atake, doon na siya pinatigil ni Shamrock. Sinabi nitong tigilan na yon dahil matagal nang walang malay si Loki. Pagkatapos, inutusan niya si Gangko na kontakin ng Mary Geoise dahil magpapalit na sila ng plano. At doon niya tuluyang inalis ang hood sa ulo niya at ipinakita ang kanyang mukha. Siya si Fig Arland Shamrock, anak ni Saint Fig Arland Garland at commander ng God's Knights. At hindi na kailangan pang sabihin ng diretso, dahil kitang-kita naman sa mukha palang nakambal siya ni Shanks. Sinabi ni Gangko na mukhang hindi talaga sesuko si Loki kahit patayin pa nila ito. At napaisip siya kung may dahilan ba sa likod ng matinding katigasan ng ulo nito. Pero malamig lang na tinitigan ni Shamrock ang walang malay na si Loki at buong kumpiyansang sinabi na ang mga higanti ng Elbaf ang dating namuno sa New World, at gagawin niya ang lahat para gawing sunod sonyer na mga alagang aso ng world government ang buong lahi ng mga ito. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang One Piece recaps. Marami pa tayong matitinding laban, sekreto, at plot twists na paparating, kaya siguraduhin mong updated ka palagi. Kita-kits sa next recap.